At ito pa po ang masaklap mga kababayan sa mundo ng mga DDS, no? Kasi binibira ho ng binibira si Martin Romualdez ng mga DDS, mga boss chief amo sir. Binibira nila ng binibira po. Akala ho nila makakalaban ni Inday Sara Duterte kasi yun yung laging sinasabi ni Sara Duterte na yang si Martin Romualdez tatakbo yan sa tatakbo yan sa pagiging presidente sa 2028. Kaya naman si Inday, kung ano-ano na pa ang paninira. Samantalang wala naman po tayong naririnig dito kay Martin Romualdez na siya ay tatakbo. Kaya lang, ito masakit sa kanila. No? Yung pasabi-sabi sila, sabi na, tambi, tambi, tambi. O yan, pataas po ng pataas ang suporta at ang trust ratings po ni Martin Romualdez, mga kababayan. Unang-una, nakikita ko ho kung bakit nila sinusuportahan si Martin Romualdez, mga bossing. Unang-una, nakikita ko, kasi ho, ang daming na-expose po sa Congress. No? Ang dami pong na-expose sa Congress, mga kababayan. Kagaya na lang ng mga EJK. Kagaya na lang etong mga, dati hindi sila sanay na natatanong ho ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte about dyan sa mga confidential funds na yan. Diba? Hindi sanay ang Vice Presidente na matatanong ho yung sa mga confidential funds. Biruin mo, 4 na taon, 460 million. Kada isang taon nun, 460 million. Pero wag ka. Diba? Walang question and answer. Kasi nga ho, ang nakaupo, ang dating Pangulong Duterte, ama niya. Di po ba? Kaso ngayon, ibang gobyerno na ho, iba na po ang mga namamalakad. Hindi na uubra yung hindi na hihingi kayo ng budget tapos tapos wala na, thank you na, wala man lang paliwanagan. Hindi na uubrang ganoon, mga kababayan. Yung mga tax na kinakalta sa atin, kinsenas katapusan ho sa mga sweldo, yung mga tax na ipinapatong po sa mga ultimo candy, ultimo mga tinapa o kung ano man, lahat ng binibili natin. May tax ho yan, mga kababayan. Ngayon ho, mas nalalaman natin kung saan napupunta. Nung dati ho, sa dating Pangulong Duterte, tapos ayan, wala Mahihiya ka pang magtanong sa kanila Baka magalit pa sa iyo. Di ba? Yan po ang nakikita kong dahilan, mga boss chief amo sir. Kaya po kung bakit yung trust ratings po ni Martin Romualdez ay pataas po ng pataas. Isama nyo na ho, mga kababayan. Isama nyo na po yung laging pagbira ho ng mga DDS at ni Vice Presidente. Siyempre, isipin ng taong bayan, anak ng tokwa itong mga ito. No? Binibira si Martin Romualdez. Paulit-ulit yung pagbanat kay Martin Romualdez. Mga wala namang mga maipakitang mga ebidensya. Meron pa po ito, mga vlogger nila, ha? Yung mga vlogger ho, mga kababayan, ibang klase bumanat. Meron pang meron pa hong lalagyan ng limpak-limpak na salapi po doon sa lamesa ni Martin Romualdez. At tapos sasabihin, yung mga pera daw ho na yun ay ipapamudmud daw po sa mga congressman. Anak ng tokwa. Yung ganyan, kagaya nito, eto, table ko, tapos nakaganyan daw si Martin Romualdez. Halata po na inedit ng mga DDS. Sabi ko, ano ba naman ito? Gagawa ng fake news, hindi pa makatotohanan. Diba? Gagawa ng fake news, hindi pa makatotohanan. Bakit to? Sa ngayon ho, uso pa po ba yung limpak-limpak na cash-cash ang dadala? Hindi na ho. May mga manager's check, may mga bank transfers, may mga online transfer na ho, mga kababayan. Doon sa sobrang paninira nila kay Martin Romualdez, kaya ho, lalong tumataas po yung kanya trust ratings. Tapos nakikita ng mamamayang Pilipino na talagang yung mga performance maganda. Sabi ni Ma'am Elizabeth Peter, no? Tama ka, Mark. Residence ako dito sa Singapore. Hindi pa ako nakapasok sa casino. Kasi 100 ang entrance. Sayang lang Hindi naman ako marunong mag-casino. Di ba?
Dini-discourage yung mga mamamayan nila. Pero kapag ka ikaw pumasok doon sa casino, sa MBS, sa Manila Bay Sands, pag ikaw nalaman turista, oh, halika, welcome ka dito. Wala kang bayad. Bakit? Ubusin mo ang pera mo dito sa casino. Ganon ho, mga kababayan. Ang problema sa bayan natin, lalo pong pinapadali po na ilapit doon sa mga kapwa natin Pilipino. Kaya ang ending, ayun, sasabihin nila, magkano talo mo? 100 lang naman. Araw-araw. 100. Oh, 30 days. 3,000 piso. Aba, isang sakong bigas na din yung yata yan, ha? Hindi po ba? Kung ang halaga ng bigas mong kinakain, 50 pesos, oh, 50, tapos 50 per kilo, 2,500, isang sakong bigas, at pagkatapos, meron ka pang mga gulay, kamatis, o imbak mo doon sa rep mo. Hindi po ba? Romualdez trust rating surge, proof of performance, not press release. House leader, sabi po, House Senior Deputy Speaker and Quezon Representative David Suarez, ay favorite ko yan na senador, congressman, si Suarez, no? And Deputy Speaker Iloilo Representative Janet Garin said, the latest survey validates the effective and accountable leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez. O paano na yan? Tapos, yung pulong ho nila, mga kababayan, wala na. Talo. Oh. Kaya naman napa-walk out ho. Diba? Talo Kaya ho napa-walk out, mga boss chief amo, sir. Diba? Tapos yung mga Javi Benitez, wala na. Yung mga Albi Benitez, wala na din ho. Pero mo, 291 ang nakasuporta sa kanya. Ano pa ho ang matitira? Doon sa mga ano lang. Doon lang po sa mga wala lang. Ano? Yung mga nangangarap na maging House Speaker, ubos na din ho, mga kababayan. Ngayon, pahinga muna tayo. Pumunta muna tayo dito. Ilan pa to? Ang dami nito. Topic, nilatago lahat. Ewan ko kung galit ho sa akin yung Team MR, no? O masipag lang ho sila kasi first day of the month. A1. Tama ba? A1 na dyan. A1 ng Agosto. Mga kababayan. Ngayon pahinga muna natin dyan. Mamaya, babalik ulit tayo dyan. Pakinggan muna natin itong mga sabungero. Nako, ako, sabi ko nga sa inyo, wala akong makampihan dito. Bakit to? Hindi natin alam kung sino talaga nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Beruin mo naman. Parang nagmumukha tuloy ngayon na pinoprotektahan ni alias Totoy yung kanyang mga kapatid.